Mapagpalang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Peter. Nakatira dito sa Eastern Summer. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari. Ilang taon na ang nakalipas. Nasa edad 16 na taong gulang pa lamang ako at kasalukuyang nag-aaral sa sekundarya. 3 lamang kaming magkapatid. Nag-iisang lalaki at pangalawa mula sa panganay. Nasa ibang bansa ang aming ama at nagpapakasipag magtrabaho para lang mabigyan kami ng magandang buhay. Kahit nasa malayo ay hindi siya nagkulang bilang isang ama. Dahil sa palagi niya kaming pinapadala ng perang pangkonsumo sa bahay at sa iba pa naming mga pangangailangan. Nung una ay naging maayos at sagana naman ang buhay namin. Lahat ng perang ipinapadala ni Papa ay napupunta talaga sa mga pangangailangan naming magkapatid. Pero dumaan lamang ang mahigit 3 taong pamamalagi ni Papa sa ibang bansa. Nagtataka na kaming magkapatid sa aming ina. Palagi na itong nagpapaganda at nagsusuot na siya ng maikling damit noon. Halos lumuwa na ang kaluluwa niya. Umaalis na rin ito palagi sa bahay na siyang hindi niya naman gawain noon. Sa totoo lang, kahit naman may edad na si Mama ay masasabi ko maganda pa rin siya. Maalaga sa katawan. Kaya lang noong mahigit 3 taon na si Papa sa ibang bansa, ay mas lalo pa itong naging maalaga sa pangangatawan at palaging abala sa pagkakalikot ng cellphone. Kinakapos na rin kami pagdating sa kapagkain. Gawa ng hindi namin alam kung saan ginagastos ng aming ina ang perang ipinapadala ni Papa para sa kanya. Hindi naman namin ito nakita ang namimili ng mga kagamitan sa bahay. Kaya't nakakapagtaka at napapatanong na lamang ako sa isipan kung bakit palagi na lamang kinukulang ang budget namin sa pera. Ni halos hindi na nga bumibili ng pagkain ng aking ina sa bahay nun eh. Kapag tinatanong naming magkapatid si tatay ay sinasabi naman ng aking ama na buo pa rin yung perang ipinapadala niya. Kaya't nakakapagtaka talaga kung saan dinadala ni Mama o kung saan niya ginagastos ang pera ni Papa. Pero ayon, walang lihim na hindi nalalaman. Isang beses noon, pauwi na ako sa bahay ng makasabayan ko si Aling Milagros, ang matandang tsismosa ng baryo. Walang kagatol-gatol na tinanong niya ako kung alam ko na ba umano ang kumakalat na usap-usapan tungkol sa aking ina. Kumunot naman ng noo kong tinanong ang matanda kung ano ang sinasabi niyang usap-usapan. Imposibleng hindi mo pa nalalaman yung tungkol sa mama mo. Kalat na nga dito sa baryo natin kung ano yung mga kabulastugang ginagawa niyang si Malu eh. Saad ng matanda. Ano nga po yun? Magtatanong pa ba ako kung alam ko? Sa nanlalaking mga mata ay sinabi ng matandang tsismosang palagi daw namamataan ng aking inang may kasamang lalaki sa bayan. Nakaakbay pa umano ang lalaki at kung minsan naman ay nakayapos. Mukhang kilig na kilig pa nga daw ang nanay kong gurang nun. Dahil wagas ito kung makakapit doon sa lalaking ito. Dinaig pa umano ang tuko kung makadikit. Pasensya ka na Peter ha, pero hindi ba't hindi pa hiwalay yung mga magulang mo? Alam ba ng tatay mong iba yung kinakalantari ng nanay mo? Alam mo kasi, kung nangangati yung nanay mo kamutin niya na lang, hindi yung... Hindi pa man tapos magsalita ang matanda. Sumabat na ako at pinagsabihan itong huwag basta-bastang magpapakalat ng mga maling balita. Pwede ko siyang ireklamo sa barangay oras na malaman kung mali ang mga pinagsasasabi niya. Matinong tao ang nanay ko kako. At hindi niya magagawang pagtaksila ng tatay. O minsan may hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa pero alam kong hindi maglolo ko si Mama. Diyos ko namang bata ka. Ako na may nagkikwento lang. Sinasabi ko lamang kung ano ang nalalaman at nasasagap kong usap-usapan dito sa baryo natin. Aniya, at nagpatiuna ng maglakad. Bago pa ito ay narinig ko pang nagwikang wala umano akong galang sa mga matatanda. Hindi ko na lamang inintindi ang sinasabi ni Aling Milagros. Matandang tsismosa kasi yung babaeng ito. Mahilig lang talaga siyang magpakalat ng mga mali-maling balita.
Kaya nga nakailang beses na yung nireklamo sa barangay dahil sa pagpapakalat ng mga kwentong hindi naman totoo eh. Pero lumipas ang 3 araw. Nagulat na lamang kaming magkapatid nang may inuwing lalaki ang aking ina. Kumakain kami noon ng hapunan nang dumating si Mama kasama ang lalaki niya. Ma, ano itong ginagawa niyo? Bakit? Sino po yan? Huwag mong sabihing totoo yung mga chismis na kumakalat dyan sa labas. Pasigaw na tanong ko dito at sa pagkakataong yon, nawala na ako ng galang sa kanya. Galit namang sumagot si Mama at pasigaw ding sinabihan akong manahimik naman. Wala umano akong pakialam kung sino mang lalaki o Poncio Pilato ang dadalhin niya sa bahay dahil anak lamang niya umano ako. Ang panganay kong kapatid naman na si Ate Marilu ang nagsalita nun. Inutusan niya ang aming inang palabasin ng bahay ang lalaki dahil kung hindi ay tatawag siya ng barangay para kalad ka rin ang lalaki ni Mama. Dahil sa sinabi ng kapatid ko ay nagkagulo sa bahay. Mabuti na lamang at inawat kami ni Aling Rosa at ng anak nitong si Kuya Rodmar at sinabihang mag-usap kami ng mahinahon at masinsinan nun. Doon namin nalaman na matagal na palang hiwalay ang mga magulang namin. Mahigit 1 taon na umano silang hiwalay, batay na rin sa sinasabi ni Mama. Marami pa siyang sinabi at ipinaliwanag kung bakit nagawa niya maghanap ng iba. Parang ang pinupunto niyang sisinay ang aking ama ang dahilan nun kung bakit niya nagawang maghanap ng iba nun. Hindi ko na pinakinggan pa ang ibang dahilan niya dahil magpahanggang sa mga sandaling ito ay nagngingit-ngit pa rin ako sa galit. Sa paglipas ng mga oras at linggo, napapansin kong palagi nang sa bahay namamalagi ang lalaki ni Mama. Kahit anong galit naman ang gawin namin magkapatid ay wala din namang magagawa dahil sa minor de edad kami. Kahit na magsisisigaw pa kaming magkapatid na huwag patuluyin sa bahay ang lalaki, si Mama pa rin ang masusunod doon. Nung tanungin ko naman si Papa kung hiwalay na ba sila ni Mama, hindi ito makapagsalita ng diretsyo. Iniiba niya yung usapan. Ayaw ko namang sabihin sa kanyang tungkol sa panlolokong ginawa ng aking ina. Nag-aalala akong baka may gawin siyang hindi maganda. Oras na malaman niyang ginawa ni Mama. Nasa malayo pa naman siya at walang makakatulong kaagad oras na may mangyaring hindi maganda sa kanya. Sa isip-isip ko na lang, hihintayin ko na lamang na si Mama mismo magsabi sa kanya ng totoo. Isang beses noon, nagluluto si Ate Marilu ng sinabaw na karne. Habang ako naman ang naghihiwa ng mga pangsahog noon. Nang may marinig kaming sunod-sunod na katok sa pintuan ng bahay. Ako na sana ang magbubukas ng pintuan pero agarang nagpresenta ang kapatid ko. Ituloy ko na lamang umano ang inutos niyang paghihiwa ng pangsahog noon. Dahil sa kuryosidad, hindi ko sinunod ang utos niya. Sinundan ko ito para malaman ko rin kung sino ang taong kumakatok sa pinto. Nang pagbuksan ni ate ang pintuan ay bumungad sa amin ang babaeng hindi naman katandaan noon. Nasa 30 mahigit pa lamang ang edad ng babae. Simple lamang ang kasuotan nito, pero mahahalata mo sa kanyang hikaw sa buhay. Magulo. Halos namumutla ng labi niya at sobrang payat din. May mga sira din ang laylayin na suot niya at nakatsinelas pa ng butas-butas ang dulo. As in yun bang sa unang tingin mo pa ng Sir Seth mapag-aakalaan mong nanglilimos o nanghingi ng pagkain ito. Ako na yung unang nagsalita, tinanong ko kung sino siya at kung anong kailangan niya. Pareho kaming nagulat ni Ate Marilu nang magpakilala sa amin ito at nalaman naming asawa ito ng kalaguyo ni Mama. Nakikiusap itong ilabas ang asawa niya at ang babae nito dahil ilang linggo nang hindi nagpapakita sa kanya ang asawa niya. Kapwa naman kaming napaiktad ni ate nang marinig namin ang matinis na boses ni Mama mula sa likuran. Sinisigawan niya yung babae at pilit na pinapaalis. Sinabihan niya pa ito ng kung ano-anong masasakit habang dinuduro-duro ng daliri sa mukha nun. Mabilis kong inawat si Mama at sinabihang hinaan niya ang boses at huwag sigawan ng ale. Wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Isa pa kung pwede lang ay huwag niya na itong duruin.
Umuwi ka na lamang sa kung saang lupalop ka man nang galing. Dahil kahit kailan na hindi na babalik pa sa iyong asawa mo. Pulyaw ni Mama nun. Sa mahinahon at nagmamakaawang boses ay nagwika ang babaeng hindi siya nagpunta sa bahay namin para makipag-away. Simple lamang umano ang gusto niya. Nais niyang makita ang asawa at pakiusapan nitong bumalik sa bahay nila. Dahil hinahanap na ito ng mga anak nila nun. Yung bunso nila ay halos hindi na tumigil sa kakaiyak at mayat mayang hinahanap ang ama. Sa parting ito ay nakaramdam ako ng awa. Lalong-lalo na sa sinabi nitong anak na palaging hinahanap ang ama. Isa pa, kung pagsalitaan siya ng masasakit ni Mama ay ganun-ganun na lamang. Tanging impit na iyak lamang ang naririnig ko sa babaeng ito habang patuloy sa pagmamakaawa nun. Ako'y tigil-tigilan mo sa kadramahan mong babae ka. Dahil kahit kailan ay hinding-hindi na babalik sa iyong asawa mo. Tingnan mo nga yung itsura at sarili mo. Kailan ka ba huling tumingin sa salamin? Malayong malayo sa sarili ko yung pagmumukha mo kaya pwede ba umalis ka na at wag ka nang magpapakita pa dito sa bahay. Huwag mong gagamitin yung mga anak mo dyan sa kadramahan mo. Galit na sigaw ni Mama sa babae at pinagtulakan niya ito palayo sa pintuan. Sa nakikita ko ay mukhang walang balak na umalis ang Ali. Gustong-gusto niya talaga makita ang asawa niya. Nakailang beses pang tinawag ng babae ang pangalan ng asawa nito pero ito namang si Mama. Sige pa rin ang pagbabanta at pagtulak sa babaeng yon. Sandali lang ma, huwag mo naman siyang itulak. Bakit hindi mo nalang ilabas yung asawa niya para mag-usap sila? Sabat ko noon, nang hindi ko na nakayanan pang ginawa ng aking ina sa aling ito. Galit na hinarap ako ni Mama at binulyawang huwag mangialam sa problema nila. Nabata pa ako at wala pa akong alam sa mga nangyayari. Maging si Ate Mari Luman ay nakatanggap din ng masasakit na salita mula sa aming ina. Kung kaya hindi na siya nakaimik pa. Ang ginawa ko bago pa man ako mawala ng galang sa bungangera kong nanay at baka makapagsalita ako ng hindi maganda. Lumabas na ako ng bahay at tinayaan siyang magbubunga nga nun. Dahil mas galit pa siya kaysa sa asawa ng kalaguyo niya eh. Patuloy niya pa rin pinagsasalitaan ng hindi magandang babae. Hanggang sa kakatulak niya nga ay nakita kong nawalan ng balanse ang Ale. At malakas itong sumalampak sa lupa. Unti-unti nang nagsisilapitan ng mga kapitbahay namin at napansin kong tinapunan ng masamang tingin si Mama ng babae bago ito dahan-dahang tumayo. Pumunta ako dito para makiusap sa iyong ibalik mo yung asawa ko. Pero nagmatigas ka at sinaktan mo pa ako. Pasensyahan na lang tayo kung may magawa man akong hindi maganda. Sad pa ng babaeng ito. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa aking ina. At sa mga binibitawan nitong kataga, ay para bang ipinapahiwatig nitong may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Tol, ano ba yung nanay mo? Bakit siya pa yung galit-galing siya naman yung may kasalanan? Eh, di ba nga kalaguyo niya yung lalaking nasa bahay ninyo? Tanong ng kaibigan ko noon. Nasa likuran ko na pala siya at hindi ko man lang namamalayan. Ewan ko dyan, Tol. Pinagsabihan ko nang ilabas niya na yung lalaki niya at iharap dyan sa babaeng naghahanap eh. Ako pa yung pinagalitan. Matapos magsalita ng babae ay agaran na itong umalis at hindi na muling lumingon pa. Samantalang ang mga tsismosa naming kapitbahay ay isa-isa na ring nag-alisan habang pinag-uusapan ang mga nakitang nangyari. Nang araw na yon ay hindi na muna ako umuwi ng bahay dahil sa inis na nararamdaman. Hiyang-hiya ako sa mga pinaggagawa ng aking ina at ng kalaguyo nito. Magmula nang maganap ang kahiyahiyang pangyari sa bahay namin palagi na akong tumatambay sa kaibigan kong si Bernie. Bihira na lamang akong umuwi sa bahay dahil sa umiiwas na akong marinig ang mga usap-usapan ng mga kalapit-bahay nun. Ganon din naman ang ate ko at si Bunso. Kung minsan ay sa bahay ng tiyahin namin sa ibang baryo sila nakikitulog ng mga ilang araw. Tapos uuwi lamang sila sa bahay kapag kukuha ng padalang sustento ni tatay. Magmula nang tumira sa bahay namin ng lalaki ni Mama,
Natuon na ang atensyon nito sa lalaki niya. Wala siyang pakialam kung saan na kami nagpupupuntang mga anak niya noon. Hanggang sa lumipas sa mga araw at linggo ay hindi pa rin natahimik ang usapan tungkol sa aking ina noon. Isang umaga, habang nag-aagahan ay nabalitaan ko mula sa ina ni Bernie na may sakit daw ang aking ina. Kung may oras daw ako ay dalawin ko siya sa bahay. Nang sa ganun ay malaman ko ang kalagayan niya. Hayaan niyo po siya, Aling Guada. Nandun naman po yung kinakasama niya. Hindi niya na po kailangan yung presensya naming magkapatid. Kung pwede nga lang, wag na akong umuwi sa bahay. Nabibisit kasi ako kapag nakikita silang dalawa ng kalaguyo niya. Dagdag ko pang saad. Hinintay ko na lamang ang pag-uwi ng tatay para matapos na ang problemang kinakaharap namin noon. Ayoko namang sabihin kay Papang tungkol sa ginagawang panlalalaki ni Mama at baka kung ano pang mangyaring masama kay Papa sa ibang bansa. Cargo di konsensya ko pa yon. Alam mo, iho, kahit gaano man kalaki ang kasalanan ng nanay mo sa inyong magkapatid, nanay niya pa rin yun. Sa tingin ko ay kailangan niya kayong magkapatid ngayon. Dahil sa pangungumbinsi ng matanda, napapayag niya akong dumalaw sa bahay para tingnan ito. Pagdating ko sa bahay ay nadatnan ko si nanay. Nakaupo at nangangalumata na parang wala pang tulog. Nang dumako ang tingin ko sa kanang bahagi ng mukha nito, doon na ako napakunot ng noo. Nakita kong parang namamaga ang pisngi niya na aakalain mong kinagat ng putakte. Nagkaroon na rin ito ng butlig sa braso, binte, at tinubuan ng maraming pigsanon. Ang iba pa nga noon ay nagsipagputukan at nakakadiring pagmasdan. Nagkaroon na rin siya ng mga butlig sa ulo at unti-unti nang nalalagas ang buhok niya. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na mapigilan ang sariling makaramdam ng awa sa kanya. Malamlam ang mga matang ngumiti sa akin si Mama nang lingunin niya ako noon. Tinanong niya ako kung nasaan ang mga kapatid ko, kung bakit hindi ko sila kasama. Kailan sila pupunta dito? Sana naman madalaw nila ako. Hindi ko alam kung kailan sila dadalaw. Tsaka para ano pa? Para makita po nila yung kalagayan mo at umasa kang kaawaan kanila at alagaan. Ani ko pa. Hindi umimik si Mama. Sa halip ay nag-iwas lamang siya ng tingin na parabang nahihiya nun. Sandaling katahimikan ang namutawi sa pagitan naming dalawa ng aking ina. Maya-maya ay tinanong ko si Mama kung nagpatingin na ba ito sa doktor. Tumango siya at sinabing nakailang beses na daw siyang pumunta sa paggamutan. Anong sabi po ng doktor? Ano daw yung sakit mo? Malamig kong tanong. Nakailang beses na umiling si nanay at nagwikang wala umanong makitang sakit ng mga doktor na tumingin sa kanya. Makailang beses na itong nagpatingin at iba't ibang doktor pa ang pinuntahan nila ng kalaguyo niya pero wala pa rin. Ang sabi pa nga raw sa kanya ng ilang doktor, baka allergy lamang daw sa pagkain. Binigyan siya ng mga gamot at sabon na pwedeng gamitin na may mga allergy sa balat nun. Pero wala pa rin nangyari. Parang siste nga ay mas lalong lumalala pa nun. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Makaraan ng ilang minuto, dumating na sa bahay ang kalaguyo ni Mama. Ayon kay Mama ay bumili daw ng gamot ang kalaguyo niya. Natawagin na lamang nating Mang Rogelio. Nagulat pa ako nang makita kong maging si Mang Rogelio ay may mga galis at butlig din sa braso at mukha nun. Nakakadiri sila tingnan. Saglit lang akong tinapunan ng tingin ni Mang Rogelio at inabot niya na sa aking ina ang gamot na pinamili. Ilang araw akong nanatili sa bahay. Pinapakiramdaman ko kung anong nangyari sa aking ina. Bakit sa tanang buhay ay ngayon ko lamang siya nakitang dinapuan ng hindi matukoy-tukoy na sakit nun. Naibalita ko na rin sa mga kapatid kong nangyari kaya't ura-urada. Umuwi sila sa bahay at nag-aalalang inasikaso ang aming ina nun. Siyempre, dahil sa may galit pa rin akong nararamdaman kay Mama, dahil sa ginawa niyang panluloko kay Papa, pinagbawalan ko ang mga kapatid kong asikasuhin ng aming ina. Hayaan nila na ang kalaguyo ni Mama ang mag-asikaso sa kanya. Total wala naman nilang trabaho at pera naman ni Papa ang pinapanggastos nila sa pang-araw-araw.
Lumipas pa ang mga araw ay napansin kong tila ba mas lalong nangangayayat pa ito at parang hirap na hirap makahinga. Na parang may nakabarang plema sa lalamunan niya sa bawat paghinga nun. Panay rin ang ginawang pagrereklamo niya sa kalaguyong may nalalasahan umano siyang buhangin sa lalamunan. Kaya nahihirapan siyang lumunok ng pagkain. Parang nakabara daw yon at kahit na anong gawin niyang pagdura, ay hindi ito mawala-wala. Palagi namang nakaangil ang kalaguyo niya at kung minsan pa nga ay naririnig kong sinasabihan nito ang aking inang nag-iinarte lang. Masyado umanong madrama sa buhay si Mama. Kumain na nga lang ang gagawin ay ayaw pa. Nang marinig ko yun, gustong-gusto kong sapakin yung lalaki. Kahit na bata ako ay may kalakihan naman yung bulas na pangangatawan ko. Kayang-kaya kong bigwasan ng sapak yung pesteng kalaguyo niya. Pero nagtitimpi lamang ako at idinidikdik sa isipang kasalanan naman nila yon. Kung bakit nangyari sa kanyang lahat ng ito. Nung pinatingnan ng panganay kong kapatid si Mama muli sa ospital, wala pa rin makitang diferensya sa lalamunan niyang mga doktor. Tuloy parang nag-aksaya lamang kami ng pera noon. Ilang beses nang sinabihan ni Ate Marilos si Mama na subukang magpatingin sa albularyo pero ayaw ni Mama. Wala daw siyang tiwala sa mga albu-albularyo at mas lalong hindi siya naniniwala sa mga ganong klaseng manggagamot. Kung kaya't hinayaan na lamang namin ito sa kung anong gusto. Kung hindi nyo kasi na itatanong, laking Maynila ang aking ina at doon sila nagkakilala ni Papa. Napapayag lang naman ni Papa na tumira sa probinsya si Mama dahil marami siyang ipinangako rito. Lalong-lalo na sa kasaganahan ng buhay. Magmula noong bumalik na kaming magkapatid sa bahay, napansin kong parang hindi na inaaruga o inaasikaso ni Mang Rogelio ang aking ina. Kahit na hirap ito sa sakit niya, siya pa rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay nun. Binubulyawan din ito si Mama kahit sa konting pagkakamali lang. Hanggang sa isang umaga nun, napabalikwas na lamang ako ng bangon nang makarinig ako ng sigawan sa labas ng silid ko. Rinig na rinig ko ang malakas na boses ng kalaguyo ni Mama. Paglabas ko ng kwarto ay siyang paglabas din ng dalawang kapatid ko sa silid nila. Mukhang pupungas-pungas pa ang mga yon. Mukhang nagbabangayan na naman ata yung dalawang magsing irog. Aga-aga nakakabanas. Inis kong saad sa mga kapatid ko at pumunta na kami sa kusina kung saan naroroon ang dalawa. Nang nasa kusina na kami ay napag-alaman ko kung ano ang dahilan kung bakit nag-aalbolurto ang batugang kalaguyo ni Mama. Yun pala dahil sa hindi pa nakapagluto ng agahan si Nanay. Hinayaan lang namin ang dalawang magbangayan. Pinapakinggan lang namin ang mga ito habang nagkakape nun. Napapailing na lamang ako nung marinig ko ang mga masasakit at pangmamaliit na binibitawang kataga ng lalaking ito. Pero noong akmang makita ko na sasaktan ng lalaki si Nanay, doon na nag-init ang ulo ko at hindi na napigilang harapin ang kalaguyo niya. Pinagmumura ko ito ng malutong. Lakas naman ang loob mong saktan si Nanay. Talagang sarapan pa naming walang hiya ka. Lumayas ka dito sa bahay dahil kung hindi, ipapakaladkad kita sa barangay. Ang mga kapatid ko naman ay hinawakan si Mama at inakay na papunta ng sala. Matapang na binulyawan ako pabalik ni Mang Rogelio at sinabihang wala daw akong pakialam kung ano ang gawin niya kay Nanay nun. Kahit na patayin niya pa muna ito sa harapan namin, ay wala kaming pakialam na magkapatid. Sabay binatukan ako ng malakas. Hindi pa siya nakontento sa ginawa. Nanggigigil na sinikmuraan niya ako. Kaya't saglit na napaigik ako at napahawak sa sikmura. Dahil sa sinabi at ginawa niya, ay doon na tuluyang nandilim ang paningin ko. Dali-daling hinawakan ko ang basong pinagkapehan ko at walang pagdadalawang isip na hinambalo sa pagmumukha ni Mang Rogelio. Napahiga ito. At noong akmang tatay na sana ito para gumanti, hindi ko na siya tinigilan ng kakasapak hanggang sa hindi na ito muling gumalaw pa. Kapal na mukha mo! Nakita mo nang may sakit si Nanay na gawa mong pangsaktan. Hindi na ako nagpatalo sa kalaguyo ni Mama. Bago pa ito pumalag, nagsipagpasukan naman ng mga kapitbahay namin.
Nakita nilang may hawak na pamalo si Mang Rogelio at akmang ipapalo niya na ito sa akin. Mabuti na lang at nahawakan kagad ito ng mga kalalakihan naming kapitbahay at agarang dinala sa barangay. Dahil na rin sa pakiusap ni Mama ay hindi ko na itinuloy pa ang reklamo laban dito. Pero hindi na makakatungtong pa sa bahay namin ito. Pinagtulungan ng dalawang kapatid kong asikasuhin at alagaan ang aming ina sa pag-aakalang gagaling na ito. Pero dumaan ng ilang araw ay dahan-dahan nang nagumpisang kumalat ang butlig sa mukha niya. Sa tuwing naglalakad siya ay napuna akong para siyang bagong operada sa tagiliran. Dahan-dahan siya kumaglakad at nakayuko habang sapu-sapu ang tagiliran na parabang may masakit doon. Nang tingnan ni Ate Marilu ang tagiliran ng aming ina ay nanlaki ang mga mata niya. Nang makita ang napakalaking bukol na aakalain mong pigsang malapit ng pumatok. Marahil ito ang iniinda ng aming ina kaya't ganun na lamang ito kung maglakad nun. Bakit ba kasi ayaw magpatingin sa albularyo, Ma? Kita mo namang nakailang balik na tayo sa ospital pero wala pa ding nangyayari. Para ka lang lalong nanghihina dyan sa mga gamot na binibigay nila. Pero hindi ka man lang gumaling-galing. Wika ko nun. May kakilala kasi si Aling Milagros at siyang nagrekomenda sa aming dalhin doon sa kakilala niyang albularyo si Mama. Kahit anong pangungumbinsyang gawin ko ay ayaw talaga ni Mama nun. Hanggang sa isang desisyon na ginawa naming magkapatid. Sa ayaw man at sa gusto ng aming ina. Sa pilitan na namin itong dinala sa albularyo. Sinamahan kami ni Aling Milagros dito. Nung nasa bahay na nga kami ng manggagamot ay nasermonan pa kami dahil nga hindi namin dinala kaagad sa bahay niya itong si Mama. Kung kailan huli na ang lahat, sa kanyo pa lang siya dinala dito. Ano pong ibig niyong sabihin huli na yung lahat? Pasensya na pero sa tingin ko ay mahihirapan na akong alisin ang kulam na nasa katawan ng babaeng ito. At kung sakaling matanggal ko man hindi ko maipapangakong gagaling pa siya dahil hindi na talaga magtatagal ang buhay niya. Baka naman po may paraan para gamutin si nanay at matugtungan po yung buhay niya. Pasensya na iyo, pero wala na talaga akong magagawa pa. Kung sana'y napaaga ang pagdala ninyo rito, baka sakaling kaya ko pang gamutin ang inyong ina. Parang binagsakan ng langit at lupa ang naramdaman naming magkapatid na mga sandaling yon. Kung naniwala lang sana kaagad si Mama sa amin, at kung pumayag siya kaagad noon na dalhin siya sa albularyo, hindi sana'y nagamot kaagad ito. Magsisiyan man kami ay wala na ding magagawa pa. Wala namang may gusto sa nangyari. Humingi ng paumanhin ng albularyo at ang tanging payo lamang nito sa amin ay alagaan na lamang naming magkapatid ng nanay hanggang sa abot ng aming makakaya. Bilang na lamang umano ang araw niya. Masyado na kasing malala ang sakit ni Mama at halos butot balat na rin siya sa sobrang kapayatan. Halos malata na rin ang mga sugat niya sa katawan. Napakalansa na ng amoy na nanggagaling sa katawan niya at ilang hibla na lamang ang buhok niya ang natitirang nakakapit sa ulo. Makaraan ng 2 araw, pumanaw si Mama. Matapos niyang mailibing ay nabalitaan din naming patay na ang kalaguyo ni Mama noon. At kagaya rin ng sakit niya ang ikinamatay ng lalaki. Pero ang ikinagulat ng lahat, biglaan ang pagkamatay ng lalaking ito. Oo, at may mga sugat at butlig na tumubo sa katawan ni Mang Rogelio. Pero hindi siya kagaya ng aking inang rumatay muna ng ilang araw sa banig. Nadatnan na lamang daw ito nang wala ng buhay. Ayon naman sa mga haka-haka, ang asawa ng kalaguyo ni Mama ang siyang may kagagawa ng pangungulam. May nakakita o manong sumilip sa huling lamay ng aming ina ang babae. Naisip din ng mga kapitbahay naming wala namang ibang taong kagalit si Mama kundi ang asawa lamang ng kalaguyo niya. Isa pa, naalala ko ang bago umalis ang asawang babae ng kalaguyo ni Mama. Nagbanta pa yon. Hindi kasi makontento sa iisang lalaki kaya yan ang kinalbasan naman nangyari. Tinig kong wika ng kapitbahay namin noon. Hindi na lamang ako umimik pa dahil sa may kasalanan din naman talaga si nanay.
Pero hindi ko inaasahang darating sa puntong babawian ng buhay ito dahil sa pagkakamaling nagawa. Wala ding nakakaalam kung saang lupalop ng probinsya nakatirang asawa ni Mang Rogelio. Umuwi daw sa lugar ng babae ang asawa ng kalaguyo ni Mama. At doon nga ay unti-unting tinrabaho sa pangungulam ang aking ina. Pag-uwi ni Papa galing sa ibang bansa, doon lang naging malinaw sa amin ang lahat. Matagal na silang hiwalay ni Papa. Katunayan ay may iba nang kinakasama si Papa. At may anak na rin itong nasa edad 1 taon. Itinago pala sa amin ni Mama ang ginawang panloloko ni Papa sa kanya. Kaya ang nangyari tuloy, sa paningin naming magkapatid, si Mama ang nagloko. Yun pala, nagkamali kami.